na kayong dalawa ni Atty. Vic Rodriguez at siya lang yung pinagsalita dun sa teaser. Naku. Ngayon, nagamit ito kanina ng ilang mga DDS vlogger sa YouTube Naku. para pagmukaing tinalo ka ni Vic Rodriguez sa debate. Ano ba talagang totoong nangyari? Gagawa ka ng statement, hindi pa ilinalabas yung kumbaga watch party, di ba? Hindi pa ho lalabas yung debate, kumbaga sasagot ka na. Sasagutin mo na dahil alam mo, lamon ka eh. Lamon ka, Brad. Linamon ka ni Atty. Vic. Kahit sinong tanongin mo sa social media, kahit hindi taga-suporta ni Atty. Vic, sigurado sasabihin nila, linamon ka. Ha, hindi ka nakapalag, ika nga. Si Atty. Vic, yung pangisi-ngisi na lang, patawa-tawa na lang. Tinatawanan na lang ho itong mama na to. Kasi kahit paano pa ho nating pagbali-baliktarin, hindi ho siya nakakana doon sa mga sagot ni Atty. Vic Rodriguez. Pantakin mo naman. Ibibintang mo sa mga Duterte at sa mga Marcos. Kesyo yung issue ng droga o kung ano pa man yung droga-droga issue na yan, dahil lang yan sa bangayan ng dalawang dalawang pamilya na to, dalawang political na to, political juggernaut, ika nga. Hindi. Napakalalim ho ng problema sa ipinagbabawal na droga. At kung kailanganin man na magpapulburontes lahat ng politiko, maging ikaw kasali dyan, sa tingin ho natin nararapat yan. Kumbaga, yun yung first step para ma-establish natin at mapakita na itong mga nanunungkulan na to, talagang handa at talagang hindi linoloko yung ating mga kababayan. At confident tayo na yung mga decision na ilalabas nila, nanggaling dun sa mga ulo ng mga nasa matinong katinoan na leader. Hindi yung tipong anak ng tokwa, lahat na lang ng problema, no? Talagang kinakaladkad ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Tatay Digong, ano lang ho siya, kumbaga amplifier. Speaker lang siya. Kung ano sinasabi ni Tatay Digong, yun hong saloobin ng sambayan ng Pilipino. Nung hinamon ho siyang magpa-hair follicle test, diyan sa Rizal Park, diyan sa grandstand, sabay-sabay kayo, tapos na si attorney, sige, sama na natin. Lahat ng mga kandidato, tatlong magkakaibang hospital, pribado, o di naman kaya sa Singapore, lipad kayo lahat. Okay lang yung gastos na yan. Pati entourage nyo, bayaran natin. Kasi doon, hindi ho sila basta-basta makakapag-doktor. Ika nga hindi ho nila pwedeng basta-basta doktorin yung resulta ng kanilang mga test. Kaso takot nga ho sila. Kasi mga kargado, ika nga, bangag na bangag. May tanong ako sa iyo. Saang universe na matatalo ako ni Vic Rodriguez sa debate? Saan? Naku. Saang universe mangyayari yan? Bumalay ko. Anak ng tokog naman. Ito naman kinakausap nito si Bulok Spirito. Wag mo naman hong barahin ang iyong yung kandidato mo. Kaya nga binibidyohan mo yan kandidato mo yan. Pero wag mo siyang barahin. Ano ba malay ko? Dapat dyan anuhin mo siya, palakasin mo ang kanyang trip, ika nga. Wala. Hindi ka natalo ni Vic Rodriguez. Diba? Kasi alam din ho na katabi niya, nalamon ho siya. Linamon ho siya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Tapos na rin naman yun. Pero dito ho kumbaga, kung elimination to. Kasi elimination game yan Yung mga na yan, yung mga event na yan, yung mga pagtitipon na yan, pagdidebate ng mga kandidato, elimination yan Kumbaga, pagka meron tayong di nagustuhan, ini-X na natin. Automatic na meron naman hong magandang kinahantungan yung yung debate na yon. Nailatag ng mga kandidato natin ang kanilang plataforma. Nasupalpal itong si Luke Spirito, linampaso ni Senator Bato. Itong si, pangalan to? Itong si Franz Castro, si Heidi Mendoza, anong ginawa ho ni Atty. Jimmy Bondoc. Nakita nyo naman mga kababayan. Sinasabi ko ho dito mga kababayan, lahat ng kandidato ang tawag dito, na kasama sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapa Pastor Kibuloy yan, mapa Congressman Rodante Marcoleta yan. Sigurado ho tayo dito, maglilingkod yan, magpe-perform yan pagka nasa Senado na. Hindi kagaya ng mga nasa bagang administration. Anong gagawin ni Lito Lapid? Anong gagawin ni Manny Pacquiao? Sige nga, anong gagawin ni Nancy Binay? Anong gagawin ni Camille Villar? Wala akong gagawin niyang mga yan. Nandyan lang ho yan dahil sa pamilya. Dahil sa mga pangsariling interest nila. Pero yung si Atty. J.V. Hinlo, magtatrabaho yung mga yan. Yung GMA7 na teaser, na fake teaser,
na yung kanyang audio lang ang nilabas. Tapos ako, walang audio na nilabas, walang salitang nilabas. Yan ay pamimeke. Hindi naman yan ang totoong debate. Yeah. Ang totoong debate, ikaw, Hoy, Vic Rodriguez, alam mo yung totoong debate? Hoy, inuhoy kita. Alam mo ang nangyari sa totoong GMA7 debates. Ha? Kinain kitang pahalang, padiretso, at kakainin kita kahit sa anong live. Yan naman. O sige, set natin sa PH update Sa mga makakapanood nitong video na to na may contact kay ako magiging moderator nitong si Attorney Vic at nitong si parang hindi pa ho ba sapat yung panggugulpi sa inyo ni Attorney Vic Rodriguez. Gusto niyo pa ho ba? Pero para sa akin okay na yun eh. Okay na yun, sapat-sapat na ho yung panggugulpi na inabot nyo kay Attorney Vic. Sapat na ho yun. Huwag nyo na hong damihin yung kahihiyan na matatamasa nyo sa social media at mainstream media. Stop na ho kayo. Tigilan nyo na yan. Kung meron pa ho kayong katiting na natitirang respeto sa mga sarili nyo, itigil nyo na ho yan. I-atras nyo na kanyong kandidatura o kung ano pa man. Kasi hindi ho kayo mananalo kay Attorney Vic Rodriguez at hindi kayo mananalo ng pagkasenador. Ano yun? Diretso mag-isip yun eh. Naku, kahit baka natutulog, di ka ubra dun, Brad. Dinududahan ko sa mga pre-recorded eh. Yung GMA7 kasi pre-recorded eh. Pwedeng i-manipula, pwedeng i-edit. Kaya hinahamon ko tong si Vic Rodriguez na to. Benepisyaryo ka ng fake news sa mga DDS mo. Hero ka lang sa mga DDS. Gusto kong sampalin kita sa harap ng mga DDS. Magdebate. Ano yung pagdidibatihan? Baka sa akin lang, di ka makapalag eh. Interviewin na lang kita dito sa PH Update, Look Spirito. Gusto mo? Mag-email ka sa akin. Interviewin kita dito. Pag-usapan natin yung mga maiinit na kaganapan sa ating bansa. Pag-usapan lang natin. Yung yung pag-uusap natin, yung gentleman hindi yung kagaya ng merong pagkabarumbado, kagaya ng ginagawa mo ngayon, merong walang sampalan. Kasi di mo naman ako masasampal eh. Saliit mong yan. Nako po. Hindi tayo live araw-araw. Sige. Saang universe na matatalo mo ako sa debate? Saan? Ito namang... Pero ho yan? Abogado yan. Kaya yun nga ba sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ho porket abogado, hindi porket mataas ang pinag-aralan, makakapag-deliver na pag nakaupo sa Senado. Maganda naman ang merong mataas na pinag-aralan kagaya ni Atty. Jim Bondoc, Atty. J. Vinlo. Wala tayong issue dyan. Pero hindi ho lahat ng mataas ang pinag-aralan at naging abogado, na ho yan. Kumbaga, dama nila o alam nila yung daing ng ating mga kababayan. Alam ho nila ang tunay na pinagdadaanan. Ito puro ho ito utak pulahan ho ito utak aktivista ho ito. Ang lahat ay kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga politiko. Pero yung kanilang ideolohiya na mahigit mag-aapat na pung taon na 40 taon, 50 years, magsi-60 years na. Wala pa rin hong napapatunayan. Wala. Maliban doon sa mga kabataang nagurgur, yung mga magulang na nawalan ng mga anak at yung mga ari-ari ang pinagsusunog nitong mga mga makakaliwang grupo, ano hong naiambag nila sa sambayan ng Pilipino? GMA7, tumigil na nga kayo sa pagiging para kayong troll. Fake news. Wala kayong kredibilidad. Teaser, walang halatang halata. Ang pinagsalita sa teaser, si Vic Rodriguez, ako parang walang words na sinabi. Wala naman ho kasing, hindi naman ho kasi tumama doon sa argumento yung mga banat nyo. Napakalalim ho ng issue ng droga. Huwag niyo ho siyang ida-downplay sa dalawang pamilya, Marcos Duterte. Naku, babaw ho nun. Wala pa tong dalawang pamilya na to, hindi pa ho nagbabanggaan tong dalawang pamilya na to. Problema na ho natin yung droga na yan. Hindi lang ho sa politika, hindi lang ho sa kalsada, sa buong Pilipinas, napakalaga na po niyan. Tapos sasabihin nyo, dahil lang yan sa bangayan, naku, ang labalabo naman, no? Parang ang baduy naman ho, no? Editing? Alam na alam yung nangyari. Meron kaming recording ng audio. Pinapagawa ko na ngayon ng transcript lahat ng yan. At kung mamaya dun sa airing ninyo ng debate,
ay mamanipulahin nyo, i-edit nyo, na ipapakita na parang wala akong sinabi doon sa mga pinagsasabi ni Vic Rodriguez. Itingnan natin, subukan natin. Ito ng Vic Rodriguez, ang sarap, binipisyaryo ka talaga ng fake news. Gusto kitang sampalin sa harap ng mga DDS sa debate. Alam mo kung ano, sino dapat maging kasabay ni Marcos Jr. kung sakaling magpa-hair follicle test. Itong mama na to dapat magpa-hair follicle test. Di mo natin malaman, ano po pa ba kayo? In touch pa ho ba kayo sa reality? Alam nyo pa ho ba yung mga pinagsasabi nyo? Naririnig nyo pa ho ba yung mga lumalabas sa bunganga nyo? Grabe naman yan. Di ko man namalayan, naka 18 minutes na ho pala tayo. Dito pa lang sa 3 minutes video nitong si Lok Spirito. Di ho tayo makapaniwala na merong ganitong mga tao na tumatakbo ng pagkasenador. Ito ho yung mga dapat dinidisqualify eh. Sa totoo lang, ito ho ang mga dapat na dinidisqualify. Dapat talaga merong neuro, no? Merong neuro, hair follicle, neuro, at yung dalawa na yun. Kailangan matest natin kung nasa tamang katinoan yung ating mga kandidato, hindi pagka nakahalal na kung ano-ano nang pinaggagawa. Di ba? Wala na ho, pagkakalimbawa dito kay Marcos Jr., nandyan na eh. Ano po magagawa natin? Presidente na. Hintay tayong 6 na taon bago ho natin siya mapababa. Heto mga kababayan ng malupit dito. Heto ho mga kababayan, no? Hindi natin malaman. Becky ka ba? Simple lang, kung tunay ka na lalaki, tanggapin mo pagka ano ka. Pagka mayroong magaling sa'yo, tanggapin mo na may magaling sa'yo. Pag natalo ka, tanggapin mong taas noo. Aminin mo, magaling sa akin yan. Aminin mo. Huwag yung magpapanggap ka, pero pagka pinagharap na kayo, naku, di ka naman makaporma. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Lok Spirito pa rin ho ito. Hindi pa naman tayo nanalo. Diba? Bakit tayo nag-watch party? It's as if we won. It's as if naligpasan na natin ang kontrol ng mga political dynasty sa ating lipunan. It's as if mataas tayo sa surveys, and recently ang SWS at saka ang Pulse Asia, kami ni Calio din nandun sa pinaka-bottom ng surveys. Bakit tayo sa-celebrate sa ganung sitwasyon? Di ba? Kasi sa kabila ng SWS at saka Pulse Asia surveys, pag tinanong mo ang mga kabataan sa mga eskwelahan, top 3 at top 4 kami ni Calyodi. Ibig sabihin na Top 3 at top 4. Alam yung mga butante sa bundok? Yung mga kasama yung nasa bundok, baka mag-top 1 pa nga kayo doon eh. Pero yung magta-top 3 kayo doon sa mga lihiti mo hindi yung commission nitong mga politiko na to hindi ko kayo mapapasama dyan. Yung mga malalakas nga sa social media, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, malalakas ho yan sa social media pero hindi ho sila napapasama. Kayo pa ho ba malamang sa mga kasama yung nasa bundok, malakas kayo? Kilala kayo ng mga yun. merong politika nalabas doon sa konvensyonal na mga politika ng mga trapo at saka mga dynasty politika kung saan importante ang prinsipyo na kailangan na natin walisin ng mga political dynasties at importante ang pagpapalakas ng mga basihang sektor. Importante ang mga manggagawa, importante ang mga magsasaka, importante ang mga maralita by sektor sa ating lipunan na ganon. Kaya tayo nagsa-celebrate. Kasi kapag pinagtapat mo ang politika namin ni Calyodi sa politika nila Vic Rodriguez, sa politika nila Bato de la Rosa, pagtapat mo sa isang sitwasyon na hindi na importante ang mga pera, ang mga makinarya, hindi importante ang mga billboard at saka mga advertisement, kasi sa debate, kami ay equal na doon. Kami ay tumitindig sa isang platform kung saan hindi importante kung gaano ka kayaman, hindi importante kung kabilang ka ni Marcos o kabilang ka ni Duterte. Pagka tumindig ka sa isang podium doon sa debate, kayo ay equal, all things being equal. At kapag tinanggal mo ang impluwensya ng pera at saka ng makinarya, pagdating sa debate, kinakain namin silang lahat. Hindi, mali. Pagdating sa debate,
Natatanga kami. Yun dapat sagot doon, Brad. Yun ang totoong nangyayari. Yun ang realidad sa debate. Pagka nakadebate mo si Congressman Marcoleta, baka hindi ka na makatayo. Malambing pa nga yan si Atty. Vic eh. Pagka nakadebate mo si Kong Dante, baka hindi na magsalita yun. Ngingitian ka lang nun. Mababaon ka na sa kahihiyan. Matindi ko kasi yung mama na yung napakatalino nun. Hindi ko kayo basta-basta makakabira nun. Ika nga. Oh. Ang ano ko lang sa'yo, look, maligo ka na lang. Sa lahat ng interview mo na nakita ko, laging yan ang suot mo, magpalit ka ng damit. Lagi tayo nakaputi kasi paborito natin yan. Kulay, puti, tsaka itim. Yun lang yung paborito nating damit, puti, tsaka itim. Pero itong si Luke Espiritu, lagi na lang yan. Wala ka na bang ibang damit, sir? Kaya tayo nagsi-celebrate. Na kahit anong gawin ng mga troll na pag-fake news ay hindi yan uusad. Kasi kaninang umaga bago pa lumabas itong airing ng debate namin na ni-record noong 23, tama ba? January 23 at ngayon lang nilabas, pre-recorded, nung umaga pa lang nagpalabas na ng fake news ang GMA at sa lahat ng mga teaser, ang ginawa nilang teaser ay si Vic Rodriguez nakaharap ko at doon sa teaser na yon parang ako'y walang sinasabi at aneme lamang. At kahit yan ay lumabas, kahit na anong ganyan gawin, kahit yan ay mga institutional na maniobra, kapag pinagharap mo ang mga leader manggagawa sa mga trapo at mga dinastiya, wala talaga silang batbat. At klaro sa atin yon na wala silang batbat. Wala. Ang sarap pakinggan, di ba? Sa mga Hayo na nga mga kababayan, no? Yun ho yung mga birada nitong si Luke Espiritu dito kay Atty. Vic Rodriguez. Yan ang problema sa iyo, Luke. Nung kaharap mo siya, di ka makapalag. Nung di na siya nakaharap, bira ka ng bira. Pag ganyan, para ka namang walang yagbay. Pag nakaharap, doon birahin, hindi yung pagka nakatalikod, doon ka bumibira. Sabihin mo ng harapan. Tayo naman ho kasi pagka meron ho tayong ayaw, makikita nyo ho yun sa facial expression ko. Pagka galit ako. Hindi pwede. Nako, bahala ka dyan, Luke. Dito na ho tayo.